The teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. 2
His goodness and His How wonderful are your gifts to me, how good they are. How wonderful are your gifts to me, how good they are. I praise the Lord because He guides me, and in the night my conscience warns me. I'm always aware of the Lord's presence, nothing can shake me. How wonderful are your gifts to me, how good they are. How wonderful are your gifts to me, how good they are. I praise the Lord because He guides me, and in the night my conscience warns me. I'm always aware of the Lord's presence, nothing can shake me. Nothing can shake me. Nothing can shake me. I'm always aware of the Lord's presence. Nothing can shake me. Nothing can shake me. Nothing can shake me. I'm always aware of the Lord's presence. Nothing can shake me. Ako'y nagagalak sa'yo, Panginoon. Ako'y nagagalak sa'yo, Jesus. Umaga, tanghali, hapon at gabi. Ako'y nagagalak sa'yo, Jesus. Salamat sa'yo, salamat sa'yo, salamat sa'yo, Jesus. Salamat sa'yo, salamat sa'yo, salamat sa'yo, Jesus. Salamat, salamat, salamat sa'yo. Salamat, salamat, salamat sa'yo. Salamat sa'yo, salamat sa'yo, salamat sa'yo. Salamat sa'yo, salamat sa'yo, salamat sa'yo. Salamat sa'yo, salamat sa'yo, salamat sa'yo. Good morning, Jesus! Good morning, mga kapatid. Yan, magandang umaga pong muli sa ating lahat, saan man po tayo naroon, North, East, West, and South. Okay. Nasa ano na po tayo ngayon? Second part ng ating pag-aaral. At ang ating memory verse of the week. Ito po ang Ephesians chapter 5 verse 2. And walk in love as Christ also has loved us and given Himself for us, an offering and a sacrifice to God for a sweet-smelling aroma. Sa Tagalog po, Pastor Fred. At lumakad kayo sa pag-ibig, gaya ng pag-ibig ni Kristo sa atin, at ibinigay ang kanyang sarili para sa atin bilang handog at alay sa Diyos upang maging samyo ng masarap na amoy. Amen. Bago po tayo mag-umpisa ng ating pong muling pag-aaralan sa umagang ito, ay manalangin po muna tayo, Pastor Fred. Okay, manalangin tayo. Dakila naming Ama, tulungan mo po kami maihayag ang iyong kalooban sa araw na ito upang sa ganon, maunawaan namin kung sino kami
at ang binagbago mo sa aming lahat. Mangusap ka sa amin sa pangalan ni Jesus. Amen. at Amen. Amen. Thank you, Amen. Lord. Okay, sige. Awit muna Awit tayo, tayo. Nong. Come and see The amazing display of God's power working in the lives of those who wait on Him. Come and see the amazing display of God's power working in the lives of those who trust in Him. No eyes have seen, no ears have heard, what no one ever thought could happen is the very thing God prepared for those who wait on Him. No eyes have seen, no ears have heard, what no one ever thought could happen is the very thing God prepared for those who trust in Him. Amazing, yes, amazing. My God is amazing. Wonderful, wonderful Almighty is my God. Almighty is my God. Almighty is my God. Ayan, thank you Lord. Tamang-tama po yung ating inawit mga kapatid. No? Talagang meron po tayo ng amazing God and wonderful God. Sa atin pong pagpapatuloy ng ating series mga kapatid, last week po we made a review of the first part of our topic, yung book na reference natin na I Am Transformed. Ito po ay sinulat ni Revel. Ang title po ito, yung title ay Sons and Daughters, which is I am holy, so I stand out from the crowd. We also made din po the introduction of our second part na po tayo ngayon, which is entitled God is diverse and I am unique. Ayan, yun na po yung una na topic natin nung nakaraan. At ito po ay we were taught that whoever we are fearfully and wonderfully made by God. That is why we have the boldness to face anybody reflecting God's glory as a child of God. Okay. Kaya, ngayon naman po, Pastor Fred, ano po ang ating topic dyan at saan natin kinuhang teksto? Ang topic po natin ngayong magang ito, God is unpredictable. So, I am imaginative. Kinuha po natin to. So, 1 Corinthians 2, verse 16. At ganito po ang sinasabi sa NIV version. For who has known the mind of the Lord so as to instruct him, but we have the mind of Christ. This is the message of the Lord. Praise Let us the Lord. pray. Dakila naming Ama, ikaw po, Panginoon, ang aming inaasahan sa lahat ng aming gagawin. Iniisip, manggagaling lamang sa iyo ang lahat ng aming instruction sapagkat kami ngayon bilang mga anak mo na itinuturing ay mayroong kaisipan na tulad ni Kristo Jesus. Kaya mangusap ka, makikinig po kaming lahat. Sa pangalan ni Jesus, lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. Ang Okay. ganda po pala ng topic natin, ano? God is unpredictable, so I am imaginative. Okay. Pag sinabing unpredictable, variable. Variable yon. Random. Capricious. Pag sinabing capricious,
This means God can do whatever He wants to anybody, anything, any circumstances. So, we are being warned not to be judgmental. Because we do not know whether that God wants on that person or circumstances. Ang ibig sabihin, huwag kang kung ano ang nangyayari sa iyo. Huwag po agad magja-jump into conclusion. Yan ang pinakamaganda roon. Hayaan mo siya. Kasi ang Panginoon ang nakakaalam ng lahat ng bagay sa ating buhay. Tinignan ko rin nga po pala yung meaning sa Tagalog ng unpredictable eh. Oh. Nakalagay po dun sa Tagalog is, di mahuhulaan, unpredictable. Okay? Tapos yung imaginative, yung mapanlikha. Okay? So kung ang Panginoon ay hindi natin mahulaan kung ano ang kanyang plano sa tao na to, sa mga darating na panahon, so maging imaginative din tayo at mapanlikha na siguro maganda ang plano ng Panginoon sa taong ito. Yan. Pagdating ng time, siguro gagamitin ito ng Panginoon. Hindi lang positive thinking ito. Ay, opo. By faith yan. Ito ay by faith sa nakikita mo dahil ang Diyos ang nagkakaroon o nagbibigay ng kaganapan sa isang tao, wag mo siyang husgahan. Oo nga po, Hindi no? sa Sunday, may awitin tayo. May awitin po tayo about that, ano? Kamangha-mangha ang kanyang mga Yung kamangha-mangha ang Panginoon. Kamangha-mangha ang iyong gawa sa buhay ko, Jesus. Kamangha-mangha ang iyong gawa sa buhay ko, Panginoon. Kamangha-manghang tunay ang iyong mga gawa. Tunay ngang ikaw ay kamangha-mangha. Yan. O nga po. Ano Tagalog yung ano? Ano po? Imaginative, Mapanlikha. mapanglikha. Opo. Yung... So, nai-inspire ka mhm. doon sa ginagawa ng Diyos. Ayun. Hindi lang sa iyo, lalo-lalo na sa ibang tao. Artistic, nakikita mo yun. Napakaganda naman kung ano yan, kung magbigay ng sobra ng galing naman. Hindi sa kanya yon. Iyon ay ibinigay na kaloob ng Panginoon sa kanya. Meron tinatawag na visionary. Nabivisualize niya, may magandang nangyayari. Yung mga sinisimulan ng Panginoon sa kanya, kahit na sino siya, kahit sabi mong bali, liko-liko, masamang ugali, mayroong magandang ginagawa ang Diyos sa kanya. It is the process that God is giving us. Okay. Ayun, meron na. Magbigay ka nga ng example dito, ano? Ay, opo. Pero bago dumating po ako dito sa dalawang uri ng tao, ano po? Dito po kasi sa binasa ni Pastor Fred about imaginative, yung inspired, inventive, artistic, visionary. If we say imaginative, a person may always view something, somebody, or any circumstance in an artistic way, the way he views according to his gift. At hindi lamang po yun. So we are being warned not to be judgmental, yung kanina, no? Because we do not know whether that is what God wants on that person or circumstance. Like halimbawa po si Moises, nung tiningnan po natin, yung kanyang background, di naman maganda eh. Kasi bago po siya tawagin ng Panginoon sa burning bush, nagkaroon siya ng encounter with God is, fugitive. Nagtatago dahil may kaso, nakapatay po siya, di ho ba? Pag tiningnan natin, halimbawa, i-judge natin si Moses, Hindi pwede gamitin yan. based on his present situation na nagtatago,
malaking pong pwede tayong talagang magkamali. Pero hindi natin alam na ang Panginoon, God has no respecter of person. Ano man yung kanyang nakaraan, imagine siya pa po ang ginamit ng Panginoon para pangunahan ng mga Israelite patungo sa promised land. At hindi lang po yun. Through Moses, ibinigay ng Panginoon na siya ang pinagkalooban ng kakayanan upang isulat ang first 5 books of the Bible, ang Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Came from a murderer. Kung halimbawa, ginudge na natin siya, no, nung mga tao that time, baka sabihin, ako, wala nang magandang mangyayari sa tao ngayon. Nagtatago nga, nakapatay. Pero God is so, kumbaga, creative. He's, unpredictable and imaginative. So, same thing with us, mga kapatid. Mas maganda, maging ganun din po ang ating pananaw. Sabi nga, yung imaginative is mapanlikha, yung visionary. Naalala ko tuloy ang mame. Nung nabubuhay pa po ang mame, si Sister Ligaya, halos po lahat ng ini-evangelize niya at naging full-time, wala pong magandang background kung background ng ating pag-uusapan. Lahat po, kumbaga, excuse the word, halos basura ng lipunan. Kung standard ng mundo ang pagbabatayan. Okay? Thank you, Lord. Pero, wala si Lord, He's not calling the qualified, but He qualified the called. Pagka ganun po, napakaganda ho talaga. Amazing talaga ang Panginoon. Wonderful. Wonderful, awesome. Merong 2 uri nga po dito ng tao, yung isa, masyadong organized. Okay? Lahat ng bagay gusto niya by the dot, eka nga. Okay? Those who love routine, everyday activity, kumbaga predictable, ordinary, monotonous. Okay? Ito yung a person who always have some list, follows calendars, and arrives on time. Tends to worry what might go wrong pag hindi niya plinano, nag-aalala siya, baka kumbaga hindi niya magawa yung mga bagay na dapat niyang gawin. Kaya by the dot siya, hindi naman po masama yun. Okay? Kaya lang, ang danger doon, pagka halimbawang hindi niya naplano, at hindi nag-work according to his plan, halimbawa, nai-stress siya. Yun naman ang danger naman doon. Pero, of course, hindi naman tayo binabawalan na hindi mag-organize, hindi magplano, ibig din yan ng Panginoon. But, pagka hindi naman nag-materialize, siyempre, hindi naman natin kontrolado ang mga bagay-bagay. Okay? Diyan po ngayon, may ito naman yung pangalawang uri ng tao. Those who love spontaneity, yung whatever comes, yung impulsive, yung naturalness. A person who loves a person who loses every list, forgets to put things on calendars, and doesn't think in terms of on time or late, but rather going or not going. Ito po yung enjoys what is currently going right. Siya po yung pre-flow, kumbaga. Okay. Hindi ito yung bahala na kung nangyari. Hindi po ito yung bahala Hindi ito na. yun, Hindi naman po yan yung bahala na. Kumbaga, yun ang kanyang personality na hindi siya masyadong nagpaplano ng bawat araw o bawat gagawin. Pero, he loves spontaneity. Kumbaga, naghihintay siya sa leading ng Panginoon kung ano ang dapat gawin doon sa sitwasyon, sa ganong oras. Ayan. Kaya itong dalawang ito, mga kapatid, yung organized at saka yung hindi masyadong organized, kailangan nilang isa't isa. Pag itong dalawang ito po ay nagsama, mas nabibigyan ng luwalhati ang Hindi Panginoon. ito yung nag-aaway. Dahil iba yung kanyang gift, iba yung aking gift. Opo, hindi naman ito nag-aaway. Kasi itong isa, Nagbe-blend talaga ito. blending, nga. Kumbaga, Nasa blender. opo, ang blending kasi, pagka yung matapang na kape,
nilagyan mo ng creamer na masarap. Tapos tama lang yung asukal. Nag-blend yung tatlo. Ang sarap pong inumin nun, ang sarap higupin. Ano yun? Okay. Baka kamukha nung kaping pinainom mo sa akin. Hanggang ngayon. Hindi niya makalimutan, Hindi di ko po ba? malimutan. Yun yung kape. Kung anong gusto niyo pong malaman kung anong pangalan ng kape, huwag niyo na pong alamin. Uy, meron ako nainom na kape kahapon, masarap. Ay, ano po yun? Yung alamid ba yun? Alamid, Oo, kapeng alamid. Oo. At sarap, oo. Akala ko yung ano ng alamid. Yun na nga po yun. O sige. So, ito po, God cannot describe as only spontaneous or organized. He cannot be boxed into a personality type. Ganun po ang Panginoon. Hindi siya pwedeng ilagay sa Put him in a box. kahon lang. Okay? Because He is all of them at once. All the positive without any of the negatives. Okay? Diverse, ha? Ayun. However, in the eyes of men, minsan sa mata ng tao, it can look that God is too spontaneous or He forgot His promises or He didn't plan for problems or He overlooked some important details. Details, We yeah. always picture God like us, humans, finite. Finite. Kumbaga may limitasyon. Kasi may mga bagay na hindi umaayon sa ating pananaw o gusto dahil sa mga bagay na yun. Kaya minsan, nasasabi ng tao, hindi naman yata totoo yung sinasabi ni Lord. Dahil bakit ganun ang nangyari? Ba't ganun ang nangyari sa sitwasyon? Ba't ganun ang nangyari sa tao? Oh. Remember that God is the greatest planner and that everything is under His control. Ayan. Hindi ka naman ginagawang robot. Hindi. May pagpapasya ka rin. Pero inalalagay lamang sa ating isipan na ang isipan ng Panginoon ay iba sa kaisipan natin. Tulad sinasabi mo kanina, siya ay finite, hindi nagkakamali. Pero tayo, bilang tao, okay, Ang finite tao. human. Infinite si Lord. Yeah. So, when we say that God is unpredictable, doesn't mean that God is disorganized or distracted. Kaya po nang binabanggit ni Pastor Fred, remember, God is the greatest planner and that everything is under His control. So sometimes we may feel that way, that God is disorganized or distracted, because He does not always meet our expectations or follow our timelines. Okay, minsan kasi ang tao, gusto niya ayon sa ating plano, okay? Matapos ayon sa ating gusto, lumabas yung bagay na ayon sa ating kagustuhan. Pero hindi naman po lahat nangyayari ang mga bagay na gano'n, Kaya kapag hindi nangyayari ang gusto natin ayon sa ating sariling pamamaraan o iisipin natin, Mali ang Diyos. ayan, iisipin Ikaw ang natin. tama. Opo, iisipin natin si Lord ay hindi ayos o maaasahan. Pero hindi po ganun yon. Bakit? Kasi po ayon sa Biblia, sa Isaiah 55, 8 Verse and 9. 8 and 9. For my thoughts are not yours. For my thoughts are not your thoughts. Neither are your ways my ways, declares the Lord. As the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, my thoughts than your thoughts. Sa Tagalog po, no? Mas maganda Tagalog. Ang sabi ni Yahweh, ang aking kaisipay, hindi ninyo kaisipan. Ang inyong kaparaanan ay hindi ko kaparaanan. Kung papaanong ang langit ay mas mataas kaysa lupa, ang aking kaparaanan ay higit kaysa inyong kaparaanan at ang aking kaisipay hindi maaabot ng iyong
kaisipan. So in other words, okay, God has a wonderful, wise plans even when we don't understand what's going on. Patuloy pa rin yung plano ng Panginoon para sa ating lahat kahit hindi mo nalalaman kung ano ang nangyayari sa kasalukuyan. But sooner or later, it's all going to make sense. Meron pala. Tsaka mo lang makaalala, kaya pala nagkaganon. Kaya pala ang buhay natin o buhay ko ay nagkaganito. Kasi kung hindi mo nalalaman o naintindihan ang nangyayari sa ating buhay, magagalit ka eh. Akala mo hindi tama. Pero ang Diyos hindi nagkakamali. Take note. It may be complex, difficult. Nung shady, distinct, parang malabo talaga eh, parang mata ko. Malabo, hindi mo maintindihan talaga eh. Hindi malaman kung letter A, kung letter B, kung letter C. Pero, beyond our full comprehension, malabo man, mahirap basahin, matagal, o kung ano man hindi maunawaan kung ano ang ginagawa ng Diyos sa ating buhay. They are for our own good. Para yung topic natin kahapon. Itong lahat ay para sa iyong ikabubuti o kabutihan. Amen. Opo. May ano nga po ako, nabasa ako sa Bible, yung sinasabi nyo dyan, yung story of Joseph, yung Joseph the Dreamer, grabe po yung naging buhay niya. Pag tiningnan po natin, sa umpisa, napakasalimuot po ng naging buhay ni Joseph. Ito yung sinasabi kanina ni Pastor Fred, sabi doon, it may be complex, difficult, nuanced, shady, distinct, long-term, and beyond our full comprehension. Pagka tiningnan mo nga naman yung naging buhay ni Joseph, pinagkaisahan siya ng kanyang mga kapatid. Inihulog sa balon. Di ba parang pag tiningnan mo, teka, parang ang hirap naman ng naging buhay nito, God is unpredictable nga eh. Hindi mo alam kung ano magiging buhay ni Joseph kung si Joseph ang nasa part mo. Pero alam niyo po ba, ako naniniwala na si Joseph is very imaginative. Oo, kasi si Joseph po, binigyan ng promise ni Lord through dreams. Na dadating yung time ay Joseph the Dreamer. Joseph the Dreamer po. Dadating yung time sa kanyang pagkakaunawa sa dream na pinagkalob sa kanya ng Panginoon, na-imagine niya, ito nga yung very imaginative, na time will come, matutupad sa kanya yung pangako ng Diyos na yon. Pero sa umpisa, tila para bagang pagka binabasa natin, parang walang magandang mangyayari sa buhay niya, nihulog sa balon. Pero si Joseph, nag-stick siya doon sa promise ni Lord sa kanya. Na time will come, ay ililigtas siya at ilalagay siya sa mataas na posisyon ng Panginoon. Tapos hindi lang yun bukod doon, inihango siya ng kanyang mga kapatid doon sa balon na yon kasi ininegosyo siya, ibinenta siyang alipin. Pagka nga naman hinayaan siya doong mamatay sa balon, wala silang mapapala. Amen. May dumaang mga mangangalakal. Binenta. May isang kapatid si Joseph na may pagka-business minded. Sabing Si gano'n. Reuben. Sabing gano'n isang kapatid niya. Wala tayo mapapala dyan kung pabayaan nating mamatay sa sa balon. Ano na lang,
buti pa, ibenta na lang nating alipin. Oo nga naman, pag binenta, may pera pa. Oh, siguro sabi nung kapatid ni Joseph, gusto niyo magkapera? Deal or no deal? So, nagkaisa sila, binenta. Imagine that, pag tiningnan natin at binasa natin, parang shady. Parang malabo ang buhay ni Joseph, from pit, tapos to slavery. O, binentang slave siya sa bahay ni Potiphar. Naalala niyo po ba yun? Sa bahay ni Potiphar. Tapos, by that, marami pong nangyari talaga. Naku, nakakalungkot talaga buhay niyan si Joseph. Pero, ang lahat ng yon ay may plano ang Panginoon. Sa umpisa, parang hindi rin natin maintindihan yung plano ng Panginoon. Lalo na kapag tayo mismo ang nasa ganoong sitwasyon. Pero God is unpredictable. Okay? So, tayo naman, ang ating dapat na part na gampanan is we must be imaginative or visionary. Yung sinasabing meaning ng imaginative, isa yan, di po ba? Maging tama ang pananaw doon sa sitwasyon na nagaganap. Ako nga, tinitingnan ko. Ba't tatlong operasyon ako, ba't kaya inalaw ni Lord? Siguro galit sa akin to. Akala ko nga, Pagkatapos, lumabo pa yung mata ko. Lord, bakit tayo mo ka? Gusto ko magbasa sa kagat. Sometimes I question and we question God of what is happening in our lives. Ano pong nangyari nung nagpa-check up kayo sa mata nyo nung? Na-sharean ko ng Word of God. Yung ophthalmologist? Oo. Laging pray muna tayo. O sige, pati yung nanay ko, pag-pray natin. Yun. Isipin mo yun. Amen. Akala ko, kaya ako pinapunta roon, para gano'n. Para sa mata nyo lang. Yung pala, makapagsishare ka ng kabutihan ng Panginoon sa ating lahat. amen. My thoughts are not your thoughts and my ways are not your ways, says the Lord. Kaya kailangan, imaginative ka. Pero talagang magandang mangyayari sa iyo. At iyon ang talagang nangyayari sa ating lahat. God wants to awaken our imagination to participate in His plan. Kailangan kasama ka. Meron mga tao na kasama sa gayak, hindi kasama sa lakad. Bihis na bihis, pero wala. Kaya ito, hindi ka man nagbihis, hindi ka man prepared, ang Diyos ay nag-prepare ng magandang bagay doon sa mga taong nananatili sa Kanya. Okay. We see this again in the Bible. Yung sinasabi mo kay Abraham, kay Moses, kay Elijah and other people in the Bible. Kaya nga sabi ka na, hindi naman nag-create ang Panginoon ng robot. At ang bagay, i-carry out niya hindi sa pamagitan robot. They interact with God. Iyon, interaction with God. They follow Him, but they also suggested things to Him. Lord, ano ba ito kaya na? Kay Abraham, Lord, kung meron ba akong 10 makita, huwag ko namin ba mundo? 10 matuwid. 10 matuwid, ano pang susunod? Hindi. Kung Nag-umpisa po yun sa 50. 50. Nagsimula yun sa 50 Di, tao. kasi edad mo yan. Ano pala to si Abraham mahilig tumawad. Lord, 40 na lang. O sige, sige. hanggang 30 Lord, 20 hanggang napunta sa 10 matuwid. So, tumatabad to na hindi bibili. Yan. Okay. This interactive partnership with God and humans is especially clear with Jesus Christ and the men and women who followed Him time after time. When Jesus making plans but also being spontaneous when people had comments, questions,
desires, or need. Remember the incident. Sabi, ikaw Peter, sino ko? Who do you think I am? Ibang disciple naman. The feeding of the 5,000. Saan tayo kukuha ng makakain itong 5,000 taong ito? Eh wala naman tayong ganito. Ang daming tao. Sabi ng Panginoon, how much bread do you have? Nakita yung bata lang. 5 patay. Nakakain lahat ang mga tao. Nakilala kung sino si Jesus. Sumobra pa. Amen. At ang sinabi, yung mga natira, gather them. So, ito po mga kapatid, ang ibig parating po dito ng Panginoon sa kanyang plano na bagamat minsan hindi natin makomprehend ng 100%, yung kanyang perfect will and purpose, pero God wants us to involve and not to control us. He wants to involve us, not to control us. Yun ang ibig ng Panginoon. Nakasali tayo sa plano na kinasagawa niya sa buhay ng tao. So katulad nung sinare ni Pastor Fred sa feeding of the 5,000, di ho ba? Involve ang tao doon kasi may bata na may dalang 2 pirasong isda at 5 pirasong tinapay. Okay? So ganun din po si blind Bartimaeus. Jesus asked him, di ho ba? Tinanong siya, what do you want me to do for you? At ang tao, yung si Bartimaeus sumagot, I want to see again. So involved si sa plano niya, and so many other incident. Marami pa po na nagpapatunay na ibig ng Panginoon na kasali tayo sa kanyang mga plano, hindi para kontrolin tayo, kung hindi para magamit tayo sa ikatutupad ng kanyang plano sa buhay ng tao. Just like King David, who composed most beautiful songs, poems in the book of Psalms. Let me share a poem given to me as a gift noong aking isang apo, untitled, I Am Imaginative. Okay. Basahin ko lang sa atin. When I stand beneath the sky, and I watch the clouds fall. All at once, I feel my spirit start to sing. Meron nang hindi maganda eh. Maawit pa siya. Suddenly, there was no words. My soul flying with the birds. My heart's racing with the herds, every living things. When I stand beside a tree, it gives its shade to me. Everything I'd like to be, graceful and serene. So much beauty to impart, sacred canvas, nature's art. Every color, every part, every living thing. Every bird and bee, every chimpanzee, creatures great and small, every daffodils, every whip, poor will embrace, I embrace them all. When I listen to my heart, I can always hear its song, telling me that I am part of every little things. Kasama pala ako doon sa ginagawa ng Panginoon sa iyo, sa akin at sa ating lahat. So, be imaginable. Hindi ako iniiwan na nag-iisa. Merong ginagawa ang Diyos sa akin. At ito ang mga tao na
nag-i-imagine, ito yung magandang ginagawa ng Diyos sa akin. Isaiah 43, verses 13 to 15. Who can advise the Spirit of the Lord, or be His teacher, or give Him counsel? Has He ever needed anyone's advice? Did He need instructions as to what right and best? No. For all the people of the world are nothing in comparison with Him. They are but drop in the bucket, dust in the scales. He picked up the islands as though they had no weight of all. Makapangyarihan ng Diyos kahit ano, because He is a sovereign God. Pag ang tama ang pananaw natin, we are imaginative people. So then sinasabi, merong magandang ginagawa ang Diyos. Pakireflect mo nga yung yung routine, tsaka yung spontaneous. Anong additional pa? Wala na? Okay na ba sa iyo yun? What does imagination play in your life? Ano nga makukuha mo? Ikaw, routine, spontaneous, or something in the middle? Is it hard for you to trust God when unexpected things happen? How do you usually respond? Kung may nangyayari sa buhay, ano ba talaga yung nararamdaman mo? Masama ang Diyos? Bakit nangyari sa akin to? Hindi. Let us appreciate, let us use our imagination. May magandang mangyayari sa akin ngayong araw na to. Opo, oo. Kaya yun nga po yung example natin kanina, yung dalawang uri ng tao, no? Yung isa is gusto niya lahat ng bagay ay nakalista, naka-organize. At yung isa naman is spontaneous lang siya. Kung ano yung sitwasyon, kung ano yung dumating. Pero siya ay, siyempre, by faith din. O, by faith din siya. Pero ganun pa man, pag dumadating po sa buhay natin yun, minsan nagiging boring eh. Yung, yung routine na lang. Yung ito ang gagawin mo sa umaga, tapos sa tanghali, tapos sa hapon. Di ho ba? Minsan nagiging boring ang buhay ng tao kasi parang paulit-ulit lang. Kaya si Lord... Alam ba ibig sabihin ng boring? Kung Ano po? Inip, naiinip. hindi Opo. matulog. Naiinip. Kaya si Lord, creative siya. Okay? Para ang buhay natin is maging masigla. Okay? Alam mo mga tao ngayon, kung yung mga inip sa bahay, may sakit, kung alam mo nangyayari sa kanya kung nadidepress. Ayun. Ayaw gamitin yung kanyang imagination So, na ang Panginoon mayroong magandang ginagawa sa akin. Hindi ka pinalalatag sa higaan. Bangon, hindi ka naman patay. Bangon, kapatid. So instead na ma-depress, God has, or dapat ito po ang ating maging pananaw. Instead na ganon, God has orchestrated dapat ang ating maging pananaw, an existence where we have cast ability to think, dream, and try new things. Kaya inaalaw minsan ng Panginoon yung mga bagay na nangyayari na hindi natin plano, hindi natin ine-expect, kasi gusto ng Panginoon na mahubog yung ating kakayanan, mahubog kung papaano tayo mag-isip, at mahubog tayo habang gumagawa tayo ng mga bagong bagay sa tulong ng Panginoon. Katulad po ng kung ayaw mag-isip, walang isip? Meron. Ayaw lang natin gamitin yung ating kaisipan
para ma-operate natin yung gift na ibinigay ng Panginoon sa ating lahat. Ayan. O, ito nga po ang nakalagay. Ano? Sabi, God wants to awaken our imaginations to participate in His plan. Gusto niya maging kasali tayo sa plano niya. O kaya si Lord nag-o-orchestrate ng mga events, mga circumstances para mahubog yung ating pagiging imaginative, yung magiging malikhain. Okay? Malikhaing kaisipan. Yan. So if God is diverse, kailangan talaga malaman ng babasa ka ng Bible. The Lord shows us different things that will make us diverse. Imaginative people. Tumingin ka sa kalangitan. Pag tumingin ka sa kalangitan, when I see the rainbow in the sky, I remember Noah. Different colors yung yung nakikita niya sa kalangitan. When you see a rainbow, there must be a little rain with sunshine. Kaya kung may luha ka sa iyong mga mata at medyo nasisikita mo ng araw na may pag-asa pala kay Lord, makakita ka ng rainbow. Ano-ano ang kulay ng rainbow? Red, orange, yellow, green, blue, indigo, and violet. Pag iyan nagkasama-sama, makikita mo yung power ni Lord na ipinakikita sa atin. Hindi ko nagugunawin ang mundo sa pamamagitan ng baha. Ang iba-ibang kulay, At iba-ibang kulay ng buhay. nagiging makulay ang buhay. Ayan. Ito isa pa lang to. Gusto mo meron pang isa? Si Daniel. I remember Daniel 12 verse 3. Those who taught many people to do what's right are like stars shining brightly in the skies. Nakikita mo, yung mga taong maraming dinala sa Panginoon are like, Bituing may between ningning. may ningning sa kalangitan. Kaya pag nakikita mo yung between na nagniningning sa kalangitan, be imaginative. Ito yung mga nagturo ng magandang bagay sa amin. Gusto ko kasama na rin ako doon. Gusto ba mga kasama? Amen. Teka muna. Oh, pero hindi pa ngayon. Okay. Tama na ba yun? Baka sobrang tayo sa oras. Hindi pa po. Sige pa. Meron pa. Okay lang po. Pag nakakita ka ng araw, ng buwan, at saka yung mga clouds in the skies, I remember the moon that lighted the paths of the Israelites during the night on their journey. Makikita mo sa gabi yung Sa outlets, marami kang makikita nito. Pag naroon ka sa initan, yung cloud na doon. Kaya meron ka ng, O cloud of great glory, thy presence, O God, descend now in spirit as wings of a dove. O cloud of great glory, thy presence, O God, descend now and over us. Gumaganyan yung presensya ng Panginoon. Pag nakita mo yung sun, mainit na mainit. Tapos dadating yung cloud. The presence of God, kung imaginative ang isang tao, kahit anong nangyayari. Napakainit naman.
Reklamo. Pag umuulan, reklamo rin. Walang ginawa ko hindi magreklamo. But those people who are imaginative of what God is making in his or her life, may magandang ginagawa ang Diyos sa akin. May magandang ginagawa. Hindi maaaring walang ginagawa ang Diyos. I remember the clouds that represents the presence of God in the tabernacle during the time of Moses. Yan, napakaganda. Huwag na kayong magreklamo. Wala namang ulam. Maya-maya, pareho. Pasalamat ka, may kinakain ka. Magtanim ka ng gulay. Meron nga pong joke dyan eh. O, tungkol sa ulam. Gusto Sige. niya joke? Sabi niya ganon. O sige, magbigay ka ng mga isda. Sabi niya ganon. Na inuulit ang pangalan. O, Lapo. lapu-lapu. O, sabi niya ganon. Ano pa po? Sabi niya, Sap-sap. sap-sap. O, Mm. meron pa. Ano? Maya-maya. Oh, maya-maya. Isda rin po yun. Baka susunod niya, putumaya. Ha? Hindi. Tapos, sabi niya gano'n, sige, ito naman. Romesbak, yung tinanong. Ako naman ang magtatanong sa'yo. Magbigay ka naman ng isda na inuulit ng 3 beses ang pangalan. Naku, di ko alam yun ah. Oh, kita nyo? Galing. Tanong nyo ako kung ano. Ayoko, baka malamang. Sige, ano? 555. Alam ko na kung ano yung 555. Nasa lata na yung isda. Ano yun? Ano Isda yun? po yun. Nalata. Nasa loob ng Teka, lata. dali. Ano? Teka, isipin ko kung ano. Baka yun yung ano. Ayoko nun. Pero kidding aside po mga kapatid, ano po, napakaganda na nga naman po ng ating buhay kapag ka gano'n, ano, na meron po tayong Diyos na unpredictable. Pero it doesn't mean na hindi siya pwedeng maunawaan ng tao. Unpredictable siya kasi hindi natin ma-apuhap ang 100% na pwede niyang gawin sa isang sitwasyon, sa isang tao. Ako po naniniwala, katulad nung sinabi po natin kanina, no, tungkol kay Joseph. Ako po naniniwala na si Joseph very imaginative. Yes, our God is unpredictable. Pero si Joseph, meron siyang imaginative mind. Kasi despite sa mga nangyari sa buhay niya, he believed that God will do something good sa kanya pa ring buhay. Why? Because he trusts God. Ayun, ang Nananalig siya sa pinakamagandang. Panginoon at meron siyang pangako or promise ni Lord through dreams na ipinagkaloob sa kanya kahit dumanas siya ng nagkabale-balentong siya sa buhay niya. Di po ba? Ano bang, pangarap mo ngayon? Ako po, pangarap. Ayoko ng mangarap kasi baka sabihin nyo, sana wag ka nang magising. Okay, kidding aside. Pag may nakita kang ship, anong karne ba Ano ginagawa? pong ship? 2 ship po eh. Barko o tupa? Ano pong ship yan? Ang tinutukoy nyo. Ship. Barko, tupa. Anong different? Spelling o ano? Pares ko sa pronunciation eh. Sige. Tupa. Tupa. Kung imaginative ang tao, Mm. I remember David, the shepherd who have caught the heart of God, the man whose heart is always after God's own heart. Siya yung pinili ng Diyos sa kabila ng lahat ng mga nangyari sa kanyang hindi tama. But God has chosen him. God's choice and calling is irrevocable. He is the author of many psalms, songs in the book of God. Merong magandang pinagagawa sa kanya ang Diyos. Pag nakakita ka naman ng mga number, But number 3,
Hindi yung Speaker of the House to. Number 3, I remember the Trinity. I remember that we are a tripartite being. Spirit, soul, and body. Makikita mo lahat. Ang lahat ng ating kabuuan ng ating ng sarili. Yung spiritual na pangailangan natin. Yung mga ating mga kaluluwa na nagdadanas ng pain o kung ano paman. Tsaka yung body natin. Pag maayos ang ating relasyon sa Panginoon, kasama natin siya. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Marami ngayon cellphone. Hindi ba? Opo. Ay, alam niyo po ba, speaking of cellphone, O, pupunta tayo doon, sir. Speaking of cellphone, alam niyo po ba yan ay nag-start din sa mga taong imaginative? Yes, oo. Nag-start yan sa mind ng tao. Kung paano makaka-communicate sa mga tao na nasa malalayong lugar, right? Nag-start yan sa pagiging imaginative. Opo, kasi ito nga po, sabi, no? If God is so good at thinking and planning outside of human expectations, it makes sense that we also should be remarkably creative. Oh. Di ho ba? Nag-start yan lahat actually sa imagination ng tao. Okay? Kaya tama rin yung kasabihang, if the mind conceive, the body can achieve. Oh. Napakaganda. Pero tayo po, ang mga Christian, we have the mind of Christ. Kaya, kasi yung telephone, napakaganda niya. No? Kung alam ko lang telepono, magdadala ako ng telepono rito. Yung aking telepono, matanda pa yata sa sa buwan. Doon sa Jeremiah 33:3. That we can always call the Lord without using the physical form of cell phone, telephone, or any gadget na bumabayad ka buwan-buwan. Minsan nga nagagamit pa yan pang Pero meron po akong alam na direct line na walang bayad. Tapos, laging malakas ang signal. Free of charge. Ano yun? Not busy. Gusto niyo makita at malaman yung number na yon? Teka, dali. Ah. 02695724. That's 89. Minsan po nag-ano yan. Tet, tet, tet. Pero itong line lang na to, ano Sorry, po ito? the operator is busy. Kaya kung hindi po natin maintindihan yung mga bagay-bagay na nagaganap sa ating buhay, meron pong direct line si Lord. Jeremiah 33:3. Tatlo pala yun? Pero direct po yun. GER 333. Call to me. Sabi niya gano'n. And I will answer you. Yan na sinasabi ko sa iyo. Baka tayaan pa sa wetengan at ayoko ng gano'n. Okay, maliwanag po. God is a prayer away to be able to talk to Him. Amen. Kung ano man ang kailangan mo, walang bayad. Tawag ka lang. Lord, help! Nandoon na. Sa mga taong may mga sakit sa ngayon. I remember the wounded Savior in Isaiah 53. That Jesus died to heal all of us, not only of our spiritual sickness, but also our physical ailments. Remember that during the lifetime of Jesus, here on earth,
All kinds of diseases were healed by Him, even raising people from dead to life. Napakaganda yung topic natin ngayon. All glory and honor belongs to the Lord. So, many other, ang dami-dami pa. Things around us. Tingnan mo yung mga flowers, yung mga bulaklak sa parang, kung makakikita ka nito, alam ni Minister Arnold to. Nako, pag nakita mo yung spring, di ba? Ang bundok, iba-iba ang kulay. Maliwanag na ang Panginoon merong magandang ginagawa at ipinakikita sa ating lahat in a diverse way para malaman natin ang kulay ng ating buhay. We are not racist, but we are gracist. Sa awa at grasya ng Diyos, nai-imagine natin yung wonders of God. So, in other words po, God has wonderful, wise plan, even when we don't understand what's going on. Di po ba? Pero sooner or later, it's all going to make sense. Yung mga plano na minsan na hindi natin naintindihan, kung bakit inalaw ni Lord yung ganito, bakit inalaw ni Lord ng ganon. Even the craziest moments, we can trust that God's plans or plan are good, mabuti. It makes, kahit na medyo minsan sa mahirap, okay, dumadaan tayo sa sitwasyong hindi madali, okay. Pero ganun pa man, lagi nating isaisip, yun nga, yung pagiging imaginative po natin. Ano po, na yung may kanta nga tayo may magandang mangyayari sa akin ngayon. Ngayong May araw na to. magandang mangyayari sa atin ngayon. Si Jesus ang lahat sa buhay ko. May magandang mangyayari sa atin ngayon. One more time. Magandang mangyayari sa atin ngayon. May magandang mangyayari sa atin ngayon. Bakit? Si Jesus ang sa buhay ko. May magandang mangyayari sa atin ngayon. Yun, pagka ganun po ang ating mind na imaginative, may maganda talagang mangyayari. Ayan. Dahil si Jesus ang lahat na nag-o-orchestrate ng events sa buhay natin. Amen. Take note. Di ho ba? Amen. Take note. Ngayon, ito, So take note po. Ayan. Oo. If God is so good at thinking and planning outside of human expectations, it makes sense that we also should be remarkably creative. Okay. Remember that we were made in His image. Ano po? And We likeness. have a God-given ability to imagine the future and then work, plan, and pray toward that future. Yun ang kagandahan po So, sinasang-ayunan din naman po ng salita ng Diyos na tayo po'y magplano at asikasuhin o isagawa yung ating mga plano. Pero, syempre, along the way, nagtitiwala tayo sa Panginoon na yung ating plano ay mas pagagandahin pa ng Panginoon sa ating buhay. Kaya may mga minsan, hindi umaayon yung halimbawa. Halimbawa, ganito po, ang plano ko, pupunta ako ng Quiapo. Halimbawa, ayan yung plano ko. At ang sasakyan ko halimbawa is LRT. Oh. Kaya lang, along the way, nasira yung LRT. Hindi pa ako nakakasakay ng LRT. Nasira na. Oh. So, gagawin ko, parehas pa rin yung aking goal na makarating ako ng pupuntahan ko. Kaya lang, iba na yung sasakyan ko. O
ano na ako, jeep o bus. Okay? Same thing din sa mga plano po natin sa ating buhay, na minsan hindi yun ang eksaktong nangyayari, pero si Lord nililid tayo sa ibang bagay, pero yun din naman ang result. Same result din. Yun ang maganda sa atin na hindi, siguro ano to, divine delay. Nagiging imaginative tayo sa pagkilos ni Lord sa buhay natin at hindi yung kumbaga monotonous. Ito nangyari na sa akin, kaya ganito uli yan. O yun, hindi monotonous. Okay? Unpredictable nga Aba, si Lord eh. Ayoko na, nalilate ako. Gusto ko on time ako. Ganun. Maraming ganun. Yeah. So, ang man proposes. Sabi nga po sa Proverbs 19:21. Lord, ito po yung plano ko. Ayan. But God disposes. Ayun, ang Ayun. kagandahan po, no? And then in Proverbs 16 verse 9 din, sabi po doon, we should make plans. Nagpaplano po ba kayo, nong? Halimbawa, anong gusto nyong kainin? Halimbawa, bukas, ang breakfast ko ay American breakfast. Ayan. Siyempre, nagpiplano Halimbawa, ako. ganon. O kaya, ano dumating, anong ulam nyo? halimbawa, hindi available yung American breakfast. Oh. Yung ulam na... Pero still, makakakain pa rin kayo ng breakfast. Anong breakfast? Pinoy breakfast. O yung tatlong... O kaya Pinoy breakfast, same thing din naman. Okay, so we should make plans. Counting on God to direct us. Pero si Lord pa rin ang magdidirect ng ating mga plano. Buhay. Di ho ba? Oh, kaya thank you Lord. Kaya ngayong November 11, mga kapatid ha. November 11, sorry. November 29 and 30. Ba't ba 11 na nabanggit ko? Ayan. Meron po tayong pinaplano. Hindi na actually pinaplano. May gaganapin tayong affair. Okay? Yung Comfy family affair po natin. Ika-44th year anniversary ng Comfy. Okay? At kasama na rin po rito ang early Christmas fellowship ng buong Comfy family sa November 29 and 30, year 2025, at the Hotel Supreme Mall and Event Center. Sa Baguio po ito. Ang team po natin ay Psalm 16, verse 11, in your presence, Lord. Okay, sa ang deadline po ng full payment and registration ng ating Baguio family anniversary or affair is on November 9. 2025. Yan, ito po yung mga accommodation. Yung single room is 4,200. Ang twin room is 3,800 per head. And triple room is 3,500 per head. Yung quadruple room, 2,900 per head. Ayan. Ang inclusion po noon is yung day 1, which is Saturday, yung lunch po, ayan, kasama po doon. And then, afternoon snack, and then dinner. And then sa day 2, which is Sunday po yan, ay breakfast and morning snack. Ang 6 years old po pababa ay walang bayad, pero wala po siyang food at walang bed. Okay? Ayan, ang things to bring, mga kapatid, huwag niyo pong kalilimutan, yung cocktail dress and suit para sa mga lalaki. Mayroon din po tayong exchange gift, kaya magdala po kayo ng pang-exchange gift po natin, mga kapatid, ano? For those who want to check in on Friday, kanya-kanya po ito, sa pagbubuk. Okay, advance po kung gusto nyo. Doon na kayo ng Friday. Pero sasabihin nyo lang po na Comfy. Doon sa Supreme ba yan? Sa Supreme Hotel. To avail of the discounts. Yung bedroom rates po, may discount pa po yon pag sinabi nyo sa Comfy kayo. Pero yung without breakfast, less 20%. Yung with breakfast is less 10%. Okay. Ito po yung mga rates po, doon sa Hotel ng Supreme Mall and Event Center. Ito po yung room type. Yung double deluxe, pang 2 tao po, is
4,005 pesos. Ayan. Pandalawang tao na po yun, yung 4,005 pesos. Yung junior suite, pang dalawang tao po, okay, 4,505. Yung family deluxe, 5,005 pesos. Ayan. Pang-apat na tao. Yung family deluxe, pang 8 tao, is 7,505. And then, pagka kumuha po kayo ng extra bed, is 1,500 per bed. Per bed. Okay, per bed po yun. Ano? Ito naman po yung kabilang hotel. Yung tawid lang ng kalye, yung Convention Plaza. Ito po yung room type naman. Yung double deluxe, pandalawang tao, 2,805. Okay. Ito naman po yung junior suite, pang dalawang tao rin po, ay 3,305. Yung executive suite, pang dalawang tao po, is 3,805. Yung premium suite is pang dalawang tao, 4,905. Yung superior family, pang 3 hanggang 4 na tao po ito, 3,205. And yung family deluxe, pang 3 at 4 na tao rin po, is 3,505. Extra bed po is 650 pesos. Yung extra person naman is 500. Okay? Ayan. May minus pa po yung 10 or 20%. Sa bus inquiry po yan. Siya po ang kontakin nyo, Sister Tata Nocum or Sister Josephine Nocum. Ayan. Okay? Nong? At may mga birthday po tayong babatiin ngayong September 18. Happy birthday po kay Sister Lovely Dimapilis. Dimapilis. Sister Angel Escondo. Sister Adia Dalusong. Brother Roman Ignacio. Sister Corazon Calderon. Sister Mary Jean Reyes. Happy birthday po. Enjoy your day. Brother Bong, pasok. Ayan. Thank you, Lord. Happy birthday sa inyong lahat. Enjoy your day po, mga kapatid. Okay, sige. Atin pong i-wrap up na po ang ating napag-aralan. Ang ating pong topic ngayon, mga kapatid, ano po? Yung God is unpredictable, so I am imaginative. Kaya anumang uri ng tao o personality meron tayo, ano po? Tatandaan po natin na tayo po'y nilikha, nakawangis ng Panginoon, at binigyan tayo ng iba't ibang kakayanan at ang kakayanang maging mapanlikha o maging visionary sa mga bagay na nangyayari at nagaganap sa ating buhay ay alam natin na God is in full control. At doon ay mapagkakatiwalaan ng ating Panginoon, mga kapatid. Okay? Dong Fred? Sa Isaiah 55, for my thoughts are not your thoughts, neither your ways are my ways, says the Lord. Kung ano yung kaisipan mo, hindi ko kaisipan. Kung ano yung pamamaraan mo, hindi ko pamamaraan. Because my ways are higher than yours. But, however, we have the mind
of Christ. Kaya wala tayong dapat ipag-alaala dahil ang ating kaisipan ay pinupuno ng ating Panginoon Hesus Kristo. Manalangin po tayo. Dakila naming Ama, mapagpala naming Diyos. Salamat po, Panginoon, sa nai-encourage kami. Pag minsan ay hindi namin makita ang kabutihan mo sa mga nangyayari sa aming buhay. Subalit dahil sa iyong pamamaraan, tinuturuan mo kami upang makita ang kaliwanagan ng ninanais mo sa lahat, sa amin lahat, lalo na yung mga nakikinig. Thank you, Lord, for the grace that you have been given us. All glory and honor belongs to you, O Lord. In Jesus' name, we pray. Amen. Ang atin Thank pong you. repeat new song of the week. Ayan, ano ba yan? Unos. Composed by Sister Opelia Perez. Thank you, Lord. God bless us all, mga kapatid. See you next Thursday. Ang hampas ng hangin ng buhay, minsa'y dumarating pag ika'y payapa. Minsan bagyo dala-dala nito, ngunit kailanman hindi ako matatakot. Pagka ang mata ng Diyos ay nakatuon sa taong matuwid, at ang kanilang mga panalangin ay tiyak niyang inidinig. Ang hampas ng hangin ng buhay, minsa'y dumarating pag ika'y payapa. Minsan bagyo dala-dala nito, ngunit kailanman hindi ako matatakot. Bagyo man o ulos ang dumating, hawak ako ng aking Panginoong Jesus. Di ako bibitin, sa Kanya di ako bibitin. Bagyo man o ulos ang dumating, hawak ako ng aking Panginoong Jesus. Di ako bibitin, sa Kanya di ako bibitin. Pagkat kaya niya itong pahupain, pagkat kaya niya itong pahupain. Second Timothy 2:2. Hallelujah. Second Timothy 2:2. Praise the Lord. Second Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. Second Timothy 2:2. Hallelujah.
Kita ang